Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng 7 buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem. Sa liwasang bayan, nasa harapan ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakikinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ng Panginoon ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak. Wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, Walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagkatipon ng mga tao na bumalik mula sa exile o sa pagkatapon sa kanila sa ibang bansa. Matagal sila sa ibang bansa at hindi na maliwanag sa kanila ang mga utos na binigay ng Diyos kay Moises. Binasa ni Esdras ang dalubhasa sa kasulatan ang batas ni Moises. Isang naging mabuting bunga ng exile ay ang mga batas at tradisyon ng Israel ay tinipon at isinulat. Ito ang tinatawag na Torah o Pentateuch, ang unang 5 aklat ng Biblia na maaari ring tawagin na batas ni Moises. Binasa ito ni Esdras sa lahat ng mga tao. Hindi lang ito binasa, sinali ni Esdras kasama ng mga Levita. Ang batas ni Moises ay nakasulat sa Hebreo, pero ang sinasalita ng mga tao noon ay Aramaiko na, ang salita ng mga Babylonians na nagbihag sa kanila. Kaya kailangang isalin ito sa mga tao at paliwanag din sa kanila sa Aramaiko.
Hindi lang sapat na basahin ang salita ng Diyos. Ito'y kailangang maintindihan ng mga tao. Nung maintindihan na ng mga tao, nagsiiyakan sila. Maaring umiyak sila kasi nalaman nila ang kanilang pagkukulang. Hindi pala nila tinupad ang kasulatan ng Diyos. Maaring umiyak din sila kasi nakita nila ang laki ng pag-ibig ng Diyos sa kanila at ang kagandahan ng mga batas ng Diyos. Nandun din si Nehemias sa pangyayaring ito. Kasama ni Esdras at ng mga Levita, hinikayat niya ng mga tao na huwag umiyak, kundi magsaya. Kasi banal ang araw na ito na narinig nila at naintindihan ang batas ng Diyos. Magbahaginan sila ng pagkain at inumin upang silang lahat ay sama-samang magsasaya. Kasi the joy of the Lord is our strength. Umuwi ang mga tao na nagdiwang na naunawaan na nila ang ipaniwalag sa kanila tungkol sa batas ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng saya, hindi ng kalungkutan. Kahit na tayo ay nakokonsensya dahil sa nakita natin ang ating pagkakamali, pero masaya pa rin tayo kasi alam natin ngayon ang ating pagkakamali at ito'y maiiwasan na natin. Lalo itong totoo sa pagdating ni Jesus at sa pagbigay niya sa atin ng bagong tipan. Ang pagkatanto ng ating pagkakamali ay nagdadala ng kasiyahan kasi nandiyan na ang pagpapatawad ng Diyos. Naniwala tayo sa sinabi ni Jesus na siya ay dumating hindi upang magparusa kundi magpatawad. Ang pagbabahaginan sa pag-unawa ay nagdadala ng pagbabahaginan ng pagkain at inumin. Pinag-isa na tayo ng salita ng Diyos. Kaya mas maluwag na magbahaginan sa mga material na mga bagay tulad ng pagkain. Kaya ang mga BEC natin ay nagbabahaginan sa salita ng Diyos. At ito'y nauuwi din sa pagtutulungan sa kanilang buhay. Kaya mahalaga ang sama-samang pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos. Naging madali na magkakaisa sa ating buhay kasi pinag-iisa tayo ng salita ng Diyos. Salamat o Panginoon sa biyaya ng iyong salita. Pinag-iisa kami nito, hindi lang sa aming kaisipan, kundi pati na rin sa pagtutulungan sa aming buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.